Naisip mo na ba kung bakit kahit gaano ka man magsumikap magtrabaho, magdasal o mag-ipon, parang palaging dumadaan lamang sa iyong mga daliri ang pera? Bakit mabigat ang iyong mga gabi, gulo ang iyong tulog, at tahimik na malas ang bumabalot sa iyong tahanan? Maaaring hindi ito usapin ng ekonomiya. Maaaring hindi ito nakatadhana. Maaaring ang iyong kama at ang pagkakalagay nito. Sa maraming sambahayang Filipino, inuuna natin ang panalangin, biyaya at pagsisikap. Ngunit kung mali ang posisyon ng kama mo, baka hindi mo namamalayang hinaharangan mo ang mga biyayang patuloy mong hinihingi. Ayon sa mga dalubhasa sa Feng Shui at sa karunungang Budista, isang simpleng pagkakamali sa paglagay ng kama ang pwedeng makagambala sa iyong enerhiya, sumipsip sa iyong kapalaran, at sirain ang iyong kapayapaan. At gayunpaman, halos walang nag-uusap tungkol dito, lalo na sa kulturang Filipino. Bago ka matulog ngayong gabi, kailangang marinig mo ito. Dahil kung ang kama mo ay nasa posisyon ng kamatayan, maaaring palabasin ng pintuan mo ang iyong pera, swerte, at espiritual na proteksyon. Sa Pilipinas, naniniwala tayo sa pagsusumikap. Nililinis natin ang ating mga sahig ng may panalangin. Nagbibigay sindi tayo ng kandila para sa biyaya. Nagsasabit tayo ng rosaryo sa pinto at bumubulong, "Lord, tulungan mo po kami." Ngunit kahit may pananampalataya at pagsisikap, marami pa ring pamilyang Filipino ang nakakaramdam ng pagkaipit. Dumarating ang pera, ngunit mabilis ding nawawala. Kumatok ang mga pagkakataon, ngunit hindi tumatagal. Ang kapayapaang hinahangad natin sa bahay, parang palaging abot langit, pero hindi kayang hawakan. Akala natin, ang problema ay espiritual, o pinansyal, o sadyang malas. Ngunit paano kung hindi nasa labas ng iyong bahay ang suliranin, kundi nasa loob ng iyong silid tulugan? Sa tradisyong Feng Shui at Budista, ang posisyon ng iyong kama ay hindi lang para sa ginhawa. Ito ay tungkol sa enerhiya. Ang enerhiyang pwedeng mag-anyaya ng kayamanan, pagkakasundo, at malalim na pahinga o kaya'y tahimik na itaboy ang mga ito gabi-gabi. At nakakalungkot, marami sa atin ang hindi naman rito namamalay. Ngayong araw, susuriin natin ang nakalimutang karunungang ito. Ihahayag natin ang mga eksaktong posisyon na dapat iwasan at ang sagradong paraan ng paglalagay ng kama kung nais mong dumaloy sa iyong buhay ang mga biyaya. Dahil kung minsan, ang pinakamalaking sagabal sa iyong kasaganaan ay ilang pulgada lamang mula sa iyong unan. Ang blueprint ng enerhiya ng isang silid di tulugan. Pumasok ka man sa kahit anong tahanang Filipino, mapapansin mo kung gaano natin pinapahalagahan ang espasyo. Dapat maayos ang sala, dapat malinis ang kusina, dapat maginhawa ang hitsura ng pintuan. Pero ang silid tulugan, madalas nakaayon na lang sa panlasa ng bawat isa. Iniisip natin, basta komportable, ayos na yan. Pero paano kung ang komportableng nararamdaman mo ay nasa ibabaw lang? At sa ilalim, tahimik na laban sa iyo ang enerhiya? Ayon sa Feng Shui, sinaunang sining ng balanseng enerhiya sa espasyo. Ang silid tulugan ang pinakamakapangyarihang silid sa bahay. Hindi dahil marangya ito, kundi dahil dito nakaimbak ang iyong enerhiya sa pinakamahina nitong kalagayan. Pagtulog. Gumugol tayo ng 1/4 bahagi ng ating buhay na nakahiga sa kama. Iyon ay 1/4 bahagi ng buhay mo kung saan ang katawan mo ay nakahimlay. Ngunit ang iyong enerhiya ay bukas na bukas. Naniniwala ang mga master ng Feng Shui at mga mongheng Budista na ang silid tulugan ay hindi lang lugar para magpahinga. Ito ay sagradong santuwaryo. Lugar kung saan nare-recharge ang iyong espiritu. Kung saan kumukonekta ang iyong subconscious sa universo. Kung saan tinatanggap mo ang mga panaginip, paggaling, at, oo, maging espiritual na patnubay. Ngayon, isipin mong natutulog ka sa espasyong patuloy na hinahatak ang enerhiya sa maling direksyon. Kung saan ang posisyon ng iyong kama ay nagiiwan sa'yo na espiritual na walang proteksyon. Pinansyal na nakablock, emosyonal na magulo.
Gigising ka ng pagod, mabigat ang puso, balisa, hindi mo alam kung bakit. At sa paglipas ng panahon, yung di nakikitang kaguluhan na ito ay naglilihis ng bawat bahagi ng iyong buhay. Nagising ka, pananalapi relasyon linaw, ng isip kapayapaang emosyonal. Sa Feng Shui Bagua Map, simbolikong blueprint ng daloy ng enerhiya. Nakapuwesto ang silid tulugan sa isa sa 8 larangan ng buhay. Kadalasan kumakatawan sa kayamanan, pag-ibig o kalusugan. Kaya kapag ginulo ng kama mo ang daloy na iyan, hindi lang pagtulog ang maaapektuhan, pati ang buong tadhana mo. Isang karaniwang halimbawa, maraming pamilyang Filipino ang nakatira sa apartments, condo units o dormitoryo ng OFW kung saan siksikan ang espasyo. Itinutulak nila ang kama sa sulok na kasya. Madalas hindi namamalaya na nakalagay ito sa ilalim ng bintana, tuwid sa linya ng pinto o nakaharap sa salamin. Mukha namang ayos. Pero sa enerhiya, parang natutulog ka sa gitna ng bagyo. Nagiging magnet ang kama mo para sa kalituhan, pagtagas ng enerhiya at malas. Tinuturo rin ng karunungang Budista na ang estado ng iyong espasyo ay sumasalamin sa estado ng iyong kaluluwa. Kung maling pagkakaayos, magulo o nakalantad ang enerhiya ng kama mo, maaari ring sumalamin sa buhay mo ang ganitong kaguluhan. Pero heto ang magandang balita. Hindi mo kailangan ng malaking bahay o mahal na kasangkapan para maayos muli ang iyong enerhiya. Kailangan mo lang ng kamalayan, intensyon, at tamang kaalaman. Sa susunod na bahagi, ibubunyag natin ang 3 pinakamapanganib na posisyon ng kama na maaaring sumisipsip sa iyong kayamanan. At sa kasamaang palad, karamihan sa atin ay hindi alam na ginagawa na pala namin ito. Mga 3 pinakasaling pagkakalagay ng kama. Magtapat tayo, karamihan sa atin ay hindi nag-iisip ng 2 beses tungkol sa kung saan natin inilalagay ang kama. Ipinapwesto natin ito kung saan kasya, kung saan mukhang balanse. Marahil sa ilalim ng bintana para sa sariwang hangin, marahil tuwid sa harap ng pinto para madali ang pasok-pasok, marahil katabi ng salamin para sa estetika. Ngunit ang mga simpleng pagpiling ito, ayon sa mata ng Feng Shui at tradisyong Budista, ay maaaring maging espiritual na mapanganib. Sa bahaging ito, ibubunyag natin ang 3 pinakamapaminsalang posisyon ng kama, mga pwesto na humaharang sa biyaya, nag-aanyaya ng masamang enerhiya, at sumisipsip sa iyong swerte nang hindi mo namamalayan. Simulan na natin. Unang posisyon ng kamatayan. Tuwirang naka-align sa pinto, kung saan tumatakas ang enerhiya mula sa iyong katawan. Ito ang pinakatakot na posisyon sa Feng Shui. At sa kasamaang palad, ito rin ang pinakakaraniwan sa maraming tahanang Filipino, lalo na sa maliliit na silid o apartment. Kung nakahanay ng tuwid ang kama mo sa pinto, na ang paa mo ay nakaturo patungo rito, natutulog ka sa tinatawag na posisyon ng kamatayan. Sa tradisyong Chino, ganoon inilalabas ang yumao mula sa isang silid, paa muna. Ang pagkaka-align na yon ay lumilikha ng enerhiyang pagtagas, kung saan hinihila ang iyong lakas buhay palabas ng iyong katawan habang natutulog ka. Naniniwala ang mga mongheng Budista na sa pagtulog, nagbubukas ang espiritu sa mga di nakikitang bagay. Kapag nakaharap sa pinto ang kama mo, naiiwan kang walang proteksyon, patuloy na naaabala ng galaw, ingay, pagbabago ng enerhiya, at maging ng espiritual na puwersa sa labas. Bunga, gigising ka ng pagod, hindi matatag sa pinansyal, hindi mapakali ang damdamin. Mapapansin mo pa ang paulit-ulit na issue, nawawala ang pera, nag-aaway sa bahay, hindi maipaliwanag na kabigatan sa dibdib. Solusyon, ilipat ang kama mo upang hindi ito tuwirang nakalinya sa pinto. Kung limitado ang espasyo, maglagay ng solidong hadlang tulad ng screen, mababang mesa o kahit halaman sa pagitan ng kama at pinto para pigilan ang paghatak ng enerhiya. 2. Ang bitag sa ilalim ng bintana kama na nasa ilalim ng bintana ang naglilikha ng hindi matatag na enerhiya at mahina ang proteksyon. Sa mga tropikal na bansa tulad ng Pilipinas, karaniwan ang paglagay ng kama sa ilalim ng bintana para sa daloy ng hangin.
Ngunit sa espiritual at enerhetikong aspeto, mataas ang instability ng posisyong ito. Tinuturing ng feng shui ang mga bintana bilang punto ng palitan ng enerhiya. Hangin, liwanag, ingay, at maging mga espiritu ay dumaraan dito. Kapag ang ulo mo ay nakahiga ng direkta sa ilalim ng bintana, natutulog ka ng walang proteksyon sa likod. Nagdudulot ito ng subconscious na paghihirap sa pagtulog. Hindi kailanman lubos na nagpapahinga ang katawan mo dahil hindi ito nakakaramdam ng kaligtasan. Mula sa pananaw ng Budismo, maaaring maging ungrounded ang iyong espiritual na katawan. Nawawalan ng koneksyon sa iyong sentro na nagdudulot ng emosyonal na pagkalito, pagkabalisa at paulit-ulit na masasamang panaginip. Para sa maraming OFW at manggagawang Filipino na nakatira sa paupahang kwarto, karaniwan ang setup na ito. Ngunit ipinaliwanag din ito kung bakit marami ang naghihikbi ng homesickness, pagkalito, o emosyonal na hindi matatag kahit na araw-araw ay nagdarasal. Solusyon: huwag ilagay ang ulo mo ng direkta sa ilalim ng bintana. Kung di maiiwasan, magbitbit ng makapal na kurtina, mag-install ng headboard, o maglagay ng pinagpalang bagay tulad ng maliit na imahe ni Buddha, rosaryo, o mangkok ng asin sa likod ng iyong ulo para sa espiritual na proteksyon. 3. Ang sumpa ng salamin. Ang salamin na nakatitig sa kama mo ay nag-aanyaya ng magulong tulog at espiritual na intrusyon. Mahilig ang mga Filipino sa salamin sa silid tulugan para sa pagsusuot, estetika, o para magmukhang mas maluwang ang maliit na espasyo. Ngunit ang paglalagay ng salamin na nakikita ang kama habang natutulog ka, ito'y espiritual na pulang bandila. Sa Feng Shui, pinapalakas ng salamin ang enerhiya. Dinodoble nito ang nakikita. Tunay na kwento. Isang perspektibang Filipino. Dumaraing sa isip natin ang maraming Filipino ang nakatira sa magkakahating kwarto, maliit na bahay, o dorm ng OFW. Wala man silang marangyang espasyo o custom na muebles. Hindi hadlang iyon. Enerhiya'y hindi nangangailangan ng luho. Kailangan lang ng tamang pagkakaayos. Kahit sa pinakamaliit na silid, sinasabi ng paglalagay mo ng kama sa universo kung paano mo pinahahalagahan ang iyong pahinga. Kung paano mo pinapahalagahan ang iyong katawan. Kung paano mo pinoprotektahan ang iyong espiritu. Kapag iginagalang mo ang pwesto, sisimulan ng universo ding igalang ang enerhiya mo. Gigising ka ng sariwa. Mararamdaman mong magaang. Mapapansin mong dumarating ang mga biyaya ng paunti-unti at tuloy-tuloy. At sa huli, magsisimulang magbago ang lahat. Dumarating ang alok sa trabaho na matagal mo nang hinihintay. Yumayaman ng hindi inaasahan ang perang itinabi mo. Natutunaw ang mga problemang dati pabigat sa puso. Espiritual na kaalaman ng Budismo. Bakit sagrado ang pagpuwesto ng enerhiya? Para sa marami, ang pag-aayos ng posisyon ng kama ay tila desisyon sa disenyo. Ngunit sa karunungang Budista, higit pa rito. Ito ay isang gawa ng debosyon, paraan ng paggalang sa di nakikitang enerhiyang dumadaloy sa iyong buhay. Sa Budismo, ang bawat espasyong tinitirhan mo ay bahagi ng iyong karma field. Kasama rito ang iyong silid tulugan, ang lugar kung saan umatras, nagbabalik sigla, at muling nakaayon ang iyong enerhiya. At kapag nabaon ang sagradong espasyong iyon, ang epekto ay kumakalat. Napuputol na pag-iisip, emosyonal na hindi pagkakatimbang, enerhetikong kawalang katatag, at maging mga hadlang sa pinansyal. Ang silid tulugan. Bilang isang sagradong alta. Isipin ang silid tulugan bilang iyong pangalawang altar. Hindi lamang kung saan nagpapahinga ang katawan, kundi kung saan ang iyong kaluluwa ay bumabalik sa pinagmulan. Sadyang maingat ang mga monghe at tagasunod ng Budismo sa kanilang lugar ng pahingahan. Karaniwang nakapuwesto ang kama nang nakatitig ang ulo palayo sa pinto, at walang salamin o matutulis na gilid malapit. Nililinis at pinapanatiling maluwag ang espasyo, hindi para sa estetika, kundi para sa espiritual na kalinisan. Bakit? Dahil ang pagtulog ay hindi lamang pahinga. Panahon iyon kung kailan nare-recharge ang kaluluwa
tumatanggap ng panaginip, bisyon, at maging paggaling. Kung walang intensyon ang paglalagay ng kama, naglilibot ang kaluluwa. Natutuklasan. Bumabalik sa katawan ng mabigat, magulo, o naistorbo ang enerhiya. Kaya itinuturo ng mga guro ng Budismo, kung saan ka nagpapahinga, doon ka nagmamanifesta. Kung saan nakahiga ang katawan, doon nagtitipon ng enerhiya. Kung ang kama mo ay hindi nakaayon, maaaring hindi rin nakaayon ang iyong mga nililikha. Dapat dumaloy ang enerhiya, hindi magbanggaan. Sa mga sistemang enerhiyang Budista, lahat ay tungkol sa daloy, tulad ng tubig, hininga, o hangin. Kapag maayos ang daloy ng enerhiya, nagiging maayos ang buhay. Kapag nagbanggaan, nag-ipon, o tumagas, nagdudulot ito ng pagdurusa. Ang kama sa posisyon ng kamatayan ay nagpapalipad ng enerhiya palabas ng silid, iniwang walang laman ang natutulog. Kama sa ilalim ng bintana, tumutagas ang enerhiya mula sa itaas, salamin. Dobling binabalik ang enerhiya ng magulo, nagdudulot ng espiritual na kalituhan. Maaaring mistikal ang tunog nito, pero malalim ang pagkaunawa ng mga Filipino. Matagal na nating pinaniniwalaan ang pamahiin, ang paglalagay ng pinagpalang bagay sa uluhan ng kama, ang pagtakip ng salamin sa gabi, kahit hindi natin maipaliwanag kung bakit. Ngayon alam na natin, hindi ito basta pamahiin. Ito ay sinaunang sagradong survival code na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Tunay na pagkakaayon, kapayapaan, kayamanan, linaw. Itinuturo ng Budismo na ang panlabas ay sumasalamin sa loob. At ang paraan ng pag-aalaga mo sa iyong lugar ng pahinga ay sumasalamin kung gaano mo pinapahalagahan ang sarili mong enerhiya. Sa pamamagitan ng maingat at may pagpaparangal na paglalagay ng kama, nakakaayon ka sa daloy ng universo. Nagaanyaya ka ng kalinawan ng isip. Nakakatulog ka ng mas malalim. Binabati mo ang kayamanan sa iyong enerhetikong larangan. Pinapayagan mong dumalaw ang gabay espiritual sa iyong mga panaginip. Kaya sabi ng maraming monghe, kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo kung saan ka humihiga. Dahil ang unan mo ang nagiging banig ng dasal mo, ang kumot mo ang nagiging kalasag mo, at ang kama mo ang naging pintuan sa buhay na tahimik mong inaanyayahan. Sa susunod na bahagi, lalalim pa tayo. Ipapakita namin sa iyo ang makapangyarihan at praktikal na ritual para linisin ang iyong silid tulugan, basbasan ang iyong kama, at ideklara ang espasyong bukas para sa kayamanan at proteksyon. Ritual at mga papatibay para sa biyaya. Ngayon na naayos mo na ang posisyon ng kama at naunawaan mo na kung bakit ito sagrado, lumalim pa tayo ng kaunti. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa kaalaman lamang, kundi sa ritual. Sa paggawa ng may puso, enerhiya at intensyon. Sa Budismo at sa tradisyong espiritual ng mga Filipino, kasing halaga ng paglilinis ang pagbabasbas sa iyong espasyo. Sinasabi nito sa universo, handa na ako sa kapayapaan. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Ito na ang aking sagradong lugar. Narito ang isang banayad ngunit makapangyarihang ritual na maaari mong gawin kahit saan sa Pilipinas. Sa kondo, apartment, dorm ng OFW o kahit sa simpleng bahay kubo sa probinsya. Ritual ng pagbasbas sa kama, asin, tubig at ilaw. Mga kailangan, isang dakot na rock salt o sea salt, isang baso ng malinis na tubig, isang puting kandila. Optional, maliit na estatwa ni Buddha o relihiyosong imahen. Mga hakbang, 1. Linisin ang silid tulugan ng pisikal o ayusin ang kama, sapunin ang sahig at punasan ang mga ibabaw ng maingat. Sa spiritual na gawain, pisikal na paglilinis ang unang hakbang sa paglilinis ng enerhiya. 2. Ilagay ang asin sa maliit na mangkok malapit sa kama o sumisipsip ito ng negatibong enerhiya habang natutulog ka. O maaari ring ilagay sa ilalim ng kama o sa tabi ng unan. O palitan, linggo-linggo. 3. Sindihan ng maingat ang puting kandila. O habang kumikindat ang apoy, isara ang mga mata at huminga ng malalim ng 3 beses. 4.
Hawakan ng baso ng tubig sa ibabaw ng puso, o bumulong ng intensyon sa Taglish. May this room be filled with light. May my rest be peaceful. May blessings find me while I sleep. 5 budbura ng ilang patak ng tubig ang 4 na kanto ng kama. O habang ginagawa ito, isipin ang malambot na gintong liwanag na bumubuo sa paligid ng espasyo. O ito ang iyong enerhetikong kalasag. 6. Manalangin o magnilay ng tahimik. O kahit ikaw ay Katoliko, Budista, o iba pa, kumonekta sa iyong mataas na kapangyarihan. O mula sa puso magsalita, o gamitin ang sumusunod na papatibay. Nighttime affirmation, Taglish. Maaaring ulitin ng tahimik bago matulog bawat gabi. Ako ay ligtas. Ako ay bukas sa biyaya. Ang kama kong ito ay pahingahan ng swerte at kaginhawaan. Sa pagtulog ko, ako'y pinagpapala. Ang maikling dasal na ito ay muling inaayos ang iyong puso, espasyo, at enerhetikong larangan. Ano ang mangyayari kapag naging gawain ito? Maaari mong maramdaman na mas mahimbing ang tulog, bawasan ang pananakit ng ulo o bigat ng damdamin. Dumating ang hindi inaasahang biyaya, maliit na pera, payapang sandali, magagandang mensahe. Mas malinaw ang panaginip, minsan may gabay o ideya. Panibagong pakiramdam ng panloob na katahimikan. Maliit man ang ritual, kapag ginawa ng may pananampalataya, kayang ilipat ang mga bundok. Lalo na para sa ating mga Filipino na nagdadala ng malalim na kapangyarihang espiritual sa pamamagitan ng karunungang ipinamana ng ating mga ninuno, panalangin, at tibay ng loob. Konklusyon at panawagan sa aksyon. Sa loob ng maraming taon, maaaring nagdarasal ka na, nagsusumikap ng husto, at matatag ang iyong pananampalataya. Ngunit pakiramdam mo'y palaging lumilipas ang kasaganaan, iwasan ng kapayapaan ang iyong silid, o hindi tumatagal ang mga pagkakataon. Ngunit ngayon, alam mo na ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi ito palaging swerte. Hindi ito palaging tungkol sa mas mabigat na pagtatrabaho. Minsan, tungkol ito sa enerhiya at kung saan ito nababara, nasasipsip o nagkakalat. Sa kulturang Filipino, nauunawaan natin na sagrado ang tahanan. At ang silid tulugan, doon nagpapahinga ang iyong kaluluwa. Doon inilalapag mo ang iyong mga takot. Doon ka tumatawag ng mga pangarap o nawawala ang mga ito bago sumikat ang araw. Kung nakaharap sa maling direksyon ng kama mo, kung nakalagay ito sa maling enerhiya, o kung hindi ligtas ang iyong espiritu habang natutulog, walang panalangin, budget, o pagsusumikap ang magiging sapat. Ngunit kapag inayos mo ang iyong espasyo ng may karunungan, pagmamahal, at intensyon, magbabago ang lahat. Nagiging paggaling ang tulog, nagiging makapangyarihan ang pahinga. At dahan-dahan, buong pusong dadalhin ng universo ang biyaya sa iyong pintuan, tahimik, malumanay, at nakaayon sa iyo. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, silipin ang kama mo at itanong sa sarili, nakapahinga ba ako sa lugar na iginagalang ang aking enerhiya? Kung hindi, ilipat mo. Kahit isang maliit na galaw lang ang kailangan para magbukas ang daan para sa malawak na pagbabago. Call to action. Taglish tone for Filipino audience. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-share sa amin. Nasaan na nakalagay ang kama mo ngayon? Naranasan mo na bang makaramdam ng bad energy sa kwarto mo dati? Para sa iyo ang channel na ito, para sa bawat OFW, bawat pamilyang Filipino, bawat naghahanap ng tunay na biyaya sa buhay. Naway dalhin ka ng kama mo sa kapayapaan. Naway akitin ng iyong pahinga ang kayamanan. At naway maging templo ng kasaganaan ang iyong tahanan.